Hello mga Lods, mayong gabi kanatong tanan sa mga followers na to sa page Ebidensya Biblika. Magandang gabi sa lahat ng mga Tagalog, sa mga nasa ibang bansa. Good evening to all of you guys. So we're here, nagpahigayon ta sa pagpamilo sa ato ang mga papanghatag, free nga mga basahon. Nga pamphlets lang ni siya. Panghatag sa urban paper, back to back, atong giprint para panghatag. So, how to become a good Catholic? Saan isa? Ato ang giprint para ugma sa gitawag nato og sa graduation sa CFD Danau chapter sa Holy Family Parish. So, sa Danau na buhol na siya guys. Ugma po ang adlaw ang ato ang graduation niya. Natag ta ang basahon, adto na lang ginagmay nga makatabang sa ato mga igsoong Katoliko. Kining hawa pinubuira gid ni. Yam po ni mga igsoon nga makalahutay ta kay di sa lalim ang kining gitawag na to mga lagad sa motaning sa safety. Okay ra tingali ko bang grupo kay murag easy ra pero kini safety di lalim mga igsoon mga lagad ani grupo ha. Tabang. Pero tungod kay palang man sa kayuhan sa tong mga kaubang Katoliko maningkamot ra ta. Unya mga igsoon ato kining sugdan ni ato ang himuon karon nga hayag sa pagtuong Katoliko hinagis sa maong pagampo sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Among langit ng amahan, nagadahil pasalamat kami Ginoo nining mong kagabion na diin bisan sa kapito sa oras mga Ginoo na kami karon nagtigom sa social media platform nga magpahayag sa mga pagtulon-an da sa imong simbahan. Naunta imo kami giyahan sa kanunay nga masabtan sa tiunay gayud ang mga pagtulon-an da sa imong simbahan. Ginoo, nasayod kami nga wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa nining mong kagabion Ginoo, padala ang malang espiritu aron maglamdag iwag sa mangitngit na mga huna nga unta ang imong kahayag bugbanwag sa matakusan namo ka kasing-kasing o kalimpatakan. Kining tanan amahan among gudayg pasalamatan gitugyan sa ngalan sa imong bugtong anak kamo sa Ginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak kong sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap maayong gabi kanatong tanan mga igsuon ko ni Kristo. Hinaot nga naa mo karon sa maayong panglawas. Ilabi na sa ato ang mga followers sa social media, mga bashers hinaot nga naagyapon mo sa maayong panglawas diha. Nga unta ang kalinaw gugma may maghari sa inyo ha karon nga panimalay. Unya mga igsuon ang ato ang hisgutan karon, it is all about the sacred scripture. So the tradition, the magisterium na ato na hisgutan karon, tawag na to the deposit of faith. So ato nang pag-at-aton karong gabi una mga igsuon. So natay giandam nga presentation ninyo. By the way, this is Brother Marcelo Hawk. You may share your live for tonight mga igsuon para sa uban ato mga pinangga diha nga mga viewers, listeners nga makatunsa sila sa ako. Pero wa sa kung maging expert ko ning tapika. Pero ato lang ni panikamutan nga mapasabot labi na sa ato ang mga followers kay aron na po sila makuha mapupo nga mga pagtulunan diri sa social media kay isosod kayo nga puro ra sa pastor ato ang ipang post man masawatag live na to. Dili ta magisgot kayo sa mga kanang kuanra topic for topic kita sa ato ang live. So ginatagaan og pagpasabot sa mga doktrina kay mas maayo na nga naasyo mo makuha nga mga discussions. Actually mo ko ning pangandoy ginako nga makakreate og online apologetics pero sa to say di gid na mahitabo pa sa as of now kay dili man ni ato ang laptop kong gigamit sa StreamYard. Kuko na una natin ito Loyang Ginoo. Masin pa mabot ang panahon ug madamlag. Kano na yung ganako, di ko hutag topic yun. Sus, tinood lang, di ko mahutag topic. Mag-discuss lang. So, nana ko yung mga 50 ka topics god na nagama. Wala, kakaroon lang nata nakahimo sa pag-present sa social media tungod kay kahuwa man sa tag laptop. And daw sugdan nato ni sa ato ang topic ron sa about sa introduction to scripture. So, importante ni nga sabta na to. Okay? So our objectives for tonight is to have a general
background of divine revelation and the Bible. So, importante na nga magkakaon ta og at least dili kay specific nga background, but a general background lang, the objectivity sa kunay usa sa to ang goal karong gabi una nga masabtan nato ang the divine revelation and the Bible sa unsa may relation sa duha. Okay? Tapos to have a deeper appreciation of the Bible itself, nga ma-appreciate na to ang kanindot sa Biblia. Kaya usahay, mura na to ang Biblia, usahay, ubit-bit ra o way bili. Pero kung masabta na to na maka-appreciate nga, nindot tayo mubasa o Biblia. Importante sa da. And ikatulo, so actually kining nga objectives nako is para ni siya sa mga kining gitawag nato og discussion gyud sa pang-seminar mo guna ko ning mga presentation. Sa tinapang seminar ni mga presentation mga isuon, mo na nga gi paningkamutan gid ako nga makuha ang objectives, diba? Pag magkama mo lesson plan, ang objectives is naa ang cognitive, affective ug psychomotor. Mo na nga ako sang gi tagaan og kining singa na ni kining paghatag kay importante mo sana ikaw na may mga master diha makasabot na need na to have a general background that is cognitive, to have a deeper appreciation of the Bible itself, that is affective, general background cognitive, na psychomotor nga lagi ko magama og mga topic mga iso nagi objectives pero mga kuano ni siya kanang para ni sa mga seminar gid ni, then to have a working and practical discussion of what it is all about ana. So mo na akong gigama nga objectives sa una pa ni mga sa pag-eskwela nako og maestro sa una mga 2018 nagkagama ko na nga topic mo nang nagamaan ako objectives. So ora po na ako ang gagama-gama sa una objectives. So ganira sa mga teachers diha hinaot mo pasaran dyan yung atong objectives ha. Okay, so arita sa first na to nga slide sa karong gabi na. Salamat kayo ha sa inyong mga pag-shares diha. I know nga daghan shares diha. Salamat sa kayo. Diyan na ko basahon tanan ha ang inyong mga comments. Ay mo kabala ka. All your comments nga inyong putang diha ato nang basahon. So the divine revelation atong sayran unsa ning divine revelation? Sabi saya pa Dios nung pagpadayag. So unsa man ning divine revelation? So ang divine revelation mga igsoon, mga lods, mong paghatag sa Dios kanato sa iyang mga pagtulon-an o mga balaod aron maoy atong sumbanan sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. By the way mga igsoon gabi pasensya mo. Alas 10 na ko naka-live. Perti kong bisiha. Wala gyud koy mahimo gud. Saan bang mga manginabuhi pa man ta? Kay lisod man sa kay kay wa man tay sweldo aning social media. Labi na aning live. Sweldo na So, ang divine revelation mga igsoon, timan-an na to nga mao kini ang paghatag sa Dios kanato sa iyang mga pagtulon-an ug mga balaod aron maoy sumbanan sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. Kung way divine revelation, wa tay guide, wa tay giya. Ang mahitabo kung way giya, magubot ang kalibutan. Kung magubot ang kalibutan kay way giya, mapakyas ang atong pagkinabuhi. Kasi kinsa na lay maghari. Ano mahitabo? Nadali ra sad mahunos ang kinabuhi. Bintaha man tong naay gitawag na to o kining balaod kay mao man to'y maghatag na to lamdag giya unsaon na to pag kinabuhing matarong. So ang divine revelation mga igsoon, it comes down to us by two means. So dunay duha ka paagi ang pagpadayag sa Dios. Una, itawag na to the Holy Scripture. So even the Protestant, they accept nga ang Biblia is a divine revelation. Next, unsa man ning Biblia mga igsoon, it is a written down under the divine inspiration. Ato lang ni pasabot niya unsa ning divine inspiration. Then tradition, unsa man ning tradition, handed down orally from the apostolic times. So mao ni ang Holy Scripture and tradition. Two means
kanang Holy Scripture nasulat, kanang tradition handed down orally, meaning dinaba nga pagsulti, pagtudlo nga wa makargar lang diha sa Biblia. Maunay tradition. Visible ba, okay ra ba sa inyong reception diha sa to ang tingog o sa presentation na to, basin og dili kayo klaro diha sa inyong comment down lang palihog magsuon og okay ba? Basin niya og dili amo ko tay mic. Nya guba pud ang tawran naman tay mic aron ta katong sa kuan katong sa ngana katong sa katong sound card, pero ang laptop guba ang tawranan sa mic. Pamapaayo din po niya ho. Ang Diyos nung pagpadayag nabahin sa una natay gitawag og pre-Christian revelation. Nga pre-Christian sa pa si Kristo. Una kining primitive revelation. Ingkang primitive revelation, it was made to Adam and Eve. Kay padayag ngadto kang Adan og Eva. Ang Dios nagpadayag ngadto kang Adan og Eva. Tapos patriarchal revelation sa Noe, Isaac, Jacob, Abraham. Mao na patriarchal revelation. It was revealed to the patriarchs. Tapos natay gitawag og Mosaic revelation. Siyempre, ang Mosaic revelation, it was handed down to Moses and the prophets. Dayon ang ikaduha kining Christian revelation. Ang Christian revelation nga ang pag-reveal na ni Kristo sa kalibutan. The God, the Word that became flesh. So ang pulong nga nagpaka-tao in John 1 verse 14. Mao na itawag og Christian revelation. So how is the divine revelation passed on? So ang divine revelation nakarga sa gitawag nato deposit of faith. Ang divine revelation mao ang sacred scripture, sacred tradition niya. Ang magisterium mao ang mointerpretar ani nga kini sila na karga na sa gitawag the deposit of faith. Ang deposito sa pagtuo, ang ikargahan sa atong pagtuo. Ang sacred scripture, the written word of God found in the Holy Bible. Mao gid ang Biblia, pulong sa Dios. Pero ang pangutana, nganong gitawag ba nagpulong sa Dios? Nga naman say pulong sa tanas diha. Ay ko ingna nga na-appeal na tong maong kini gitawag na to og matod pa ayaw ko ingna nga napulong sa Dios tong maong dialogo sa San Mateo 4 bersikulo 4 ngadto 6 nga naman say pulong sa tanas to. Nganong gitawag ba na siya og pulong sa Dios? Ang tubag mga isuon, bisan to pulong ng Satanas diha, pulong gihapon na sa Dios. Ha? Sa unsa man paagi? Tungod kay ang author, ang writer sa Biblia, ang kuna drama pa ni, kinsa man ang director, mao ang Dios. Ga-direct siya. Bahala kung sa buhaton sa maong cast. Bahala kung sa buhaton sa mga kontrabida o bida diha. Importante nga matuman ang maong script sa maong sulat, sa maong kitawag ito drama. Karon kay ang Biblia kay the economy of salvation na ang story ani nga giunsa pagluwas sa Dios ang tao gikan sa pagkalaglag mana nga ka grabe ang dakong gugma sa Dios bisan pa og ang tao namatay, ang tao mibiya, ang tao nagbudhi apan luwas gihapon sa Dios ang maong tao bisan nga ang maong saa. Karon ang bahala ko sa ibuhaton sa Satanas, bahala ko sa ibuhaton sa bida nga si Kristo nga nagluwas na to. Apan nganong gitawag mong sa pulong sa Dios tungod kay ang writer, ang script ni ana, ang gitawag na to og ang nagpaluyo ni ana mao ang Dios. That is why gitawag gyapon siya og pulong sa Dios. Taha mga misconception like sa mga Muslims nga mao kuno na nganong tawgon mo ng pulong sa Dios nga na may pulong sa tanas na dapat di na mao. Ang sila kay mo angkon po sila nga ang ilaha pulong sa Dios ang Quran. Nya pangutana, nganong naman poy nganong pulong sa Dios man nga naman pulong ni Muhammad o nga na sa counter sa nato na sa ilang gustong ipagawas. So ang divine revelation timan na nato ang Dios nung papadayag mga igsuon ha nga naa nang kanang itawag nato sacred scripture and sacred
tradition. Okay, nasabtan. And unsa may tradition? Ang tradition mga igsoon, the teachings and practices of Christ preached by the apostles and handed down by the church through history. That is why natay gitawag the father of Christian history. Kinsa man ang father of Christian history? Without this man, mahanging ang Christianity. Kinsa man na? It was Eusebius. Si Eusebius considered the father of Christian history gyud. Ngano man kay kuha si Eusebius? Why si Eusebius? Ang mahitabo, awa takilid hanging ang history sa Christianity. The father of Christian history si Eusebius considered siya. So, diha na tali ang maong na butang ang mga pagtulunan sa simbahan diha sa gitawag og sacred scripture sa tradition nga wa makargas sa Biblia. Nya asa man ang sacred tradition nato makita? Kung gusto ninyo makita ang sacred tradition, pwede ninyong lantawon sa asa man. Lantawon ninyo sa first sa mga councils, decrees of the popes from St. Peter, Linus Anacletus, Clemente Evaristus, kana mga decrees nila. Tapos catechisms, catechesis. Tapos sa Didache, kanang Book of Didache. Pwede man na. Actually nangandoy sid ko ana nga makabaton pero wa man tay means nga makabaton ana kay dili man enough ang ato ang budget. So tangan kog mga pangandoy yung mga libros tinawla nga gusto makabot sa una pa. Pero di pa enough as of now nga makadawat anang mga libro. Kay usa man sa mga sources sa tradition. Writings of the church fathers. Kinsa man church fathers? They are usa man sila? They are usa man sila? Ang mga church fathers, mao sila ang mga followers, mga tinun-an sa mga apostles. Tawag like church fathers. Direct nga nakadawat sa maong pagtuluan gikan sa mga apostoles. Kinsa man sila? Sidaghan kayo. Sila Origen, Tertullian, Saint Cyril of Alexandria, Saint Cyril of Jerusalem, Saint Ignatius of Antioch, kana sila, Saint Augustine, kana sila mo nakadawat sa gitawag na to nga church fathers, handed down orally sa ilang nga mga doktrina. Wa pas kanang mga tawhana, wa pa intaw na kahawid og mga Biblia. Labi na si Saint Ignatius of Antioch, sila Origen, wa. Unsa na sila? Puro na sila sa Katoliko. Let's born again. Unya, unsa man pud ang magisterium? Ang magisterium from the word magi, from the Latin word magi, nga nagpasabot teacher, magtutudlo, na wise, magi means wise, anang magtutudlo. It is a teaching authority of the church. So mao kini ang buhing magtutudlo sa simbahan. It composed of all bishops nga nahiusa sa Santo Papa. So mao na ang gitawag itong magisterium, the teaching office of the church made up of the Pope and the bishops in union with him. Dili itong obispo nga ni Saak. So importante na nga ito ang masabtan, ang magisterium. Unsay function sa magisterium? Ang magisterium mao ang mo-interpret sa sacred tradition and sacred scripture. Ora. So next So this is how the authority of the church came from. Then how about the Protestant? Mao na siya. Ang authority simbahan, magisterium, sacred scripture, tapos sacred tradition. We are not scripture alone. Ang mga laigtinuan, scripture alone ra gid sila. So mao nay lisod sad sa ilahang proganan, doktrina. And so ang scripture, ang sacred scripture, matod pa the inspired word of God, matod pa nato sa pang catechism, even ang mga Protestant. But the question, so mo ni sa atong catechism, sa CCC, Catechism of the Catholic Church, this is our doctrine. In 106, God inspired the human authors of the sacred books. So, ang Diyos naglamdag sa
mga writers, mga authors sa maong mga libro. So, hanggang mga human authors, mga tao nga nagsulat sa mga libro. Ang question, giunsa man paglamdag? Mao na pangutana. Giunsa man paglamdag sa Dios ang maong mga writers? Gihonghongan, giposes, gisudlan sa espiritu niya, wala sila kay bawo sa lang gibuhat, na ang espiritu na nagkuan sa lawas sa tao. Ikatulo, gigaydan ra ang kamot nga magsuwat. Bahala og unsa gibuhat ang kamot nagsuwat. Ingon niya na ba? So, kini yung pangutana ha, di sad katubag ang mga Latinoan eh. Sorry ha, pero maglisod na sila tubag yun. Yes, maglisod na sila tubag. Ang question nga lisod na tubag sa Latinoan, sila, o yun kapastor nga ang pulong, ang Biblia, inspired word of God, inspirado sa Dios. Mayroon sila nga, yes, o yun ko. Question, pastor. Giyon sa man pag-inspire, gihunghungan, giposes, giyon sa man. Lisod na matubag sa Latinoan. Tagaan ta mo guide sa una pagtikwang ang mga style sa mga Latinoan. Giyon sa man kuno ba pag lamdag, pag-inspired. Asa man pili ka ng tulo, asa man napita na. Ang Dios, di man pud mapusay sa tao. Puses man ang Ginoo. Madyo maparas born again nga, puses ng kirik-kirik. Ang Ginoo ko na ni sword. Di nga na oy. Sa nga na di ang Dios. Gawngan dani ang free will sa katao. Amawa ang free will na mo contradict na sa siyang gasa. Unsa man ang kining gitawag na to og paagi sa pag-inspired. Asa man napita na. So di na sa dali matubag sa Latinoan ha. So, tagaan to mo gid. Biso gi sila na. Ano man? Una, isa pa ga padayag anang Biblia nga mo inspired word of God. Simbahan Katoliko pod. O nganong gitawag mo inspired word of God? Ang Dios din nagasuwat ha. Ayan na. So nganong na inspired mo siya? Ang tubag naa sa simbahan. Mao ra gyapon ang tubag. Mao ra katekism. Sa migingon. To compose the sacred books, God chose certain men who, all the while, He employed them in this task, though He acted in them and by them. It was as true authors that they consigned to writing whatever He wanted written and no more. So, unsay tubag nga diya sa pagsulat sa mga libro, ang Dios nagpili og mga usaman, mga katawhan. Unya, diyan sa man, gigiyahan sa Dios nga pinaagi sa ilang katukos, magsulat sila taman sa ilang mahimo. Sagdaan gyud sa Dios. Pero gigaydan nga dili masipyat sa maong pagsuwat. Kabantay ka lain-lain ang genre sa maong Biblia, lain-lain ang genre sa matag basahon. Kabantay mo na. Lain-lain. Naay historical, naay poetic, balak-balak, naay kasaysayan, naay naggira, klase-klase. Pero gibantayan sa Dios nga dili makasulat sila og sipyat. Mao na gitawag inspired gyud nga gaydan sila nga dili sila makasuwat og sipyat. Karon kung di sila motuo ani nga explanation, ipasagdan ko sila suma sa ilang katakos. Mao na. Taman sa ilang makaya nga mahimo sa mga writers. Sagdaan sila mosuwat. Mao na ang Biblia wa gyud siya panugsumpaki. Ngano man tungod kay it was inspired man sa Dios. Karon ang pangutana, kung di na mo explanation, asa may John sakto ang explanation na. Kung di na mao, ay ko ina nga ipuses. Di man puses ang Ginoo. Ang Dios man puses day. Na ikaduha kanang gihunghungan. Hunghung day. Ingon na tag born again na uban, gipadamgura ko na uban man ang tukod simbahan kay gihunghungan sa Espiritu Santo. Oy, unsa? Gihunghungan ko no. So, nya karon ikatulo, di po pwede hawiran rang kamot mabasa mo suwat. Kaya kung nga na pa dapat naon tay unity ang pagsuwat sa Biblia. Na ba unity ang pagsuwat sa Biblia? Nga lain-lain mag-genre. Story, kana, poetic, law. Pero kining tanan, subayan na to, nagpunting lamang sa usa ka mahitabo nga katumanan nga mao si Kristo. Ay nga nakanindot sa dagas Biblia. So, ang pangutana, unsa man ning Biblia? So, at atong dito ginahinay kay Introduction to Sacred Scripture man. At least na may guide sa Biblia. Katong mga Katoliko diha, pwede niyo sang i-share sa inyong kining timeline sa ato ang discussion karon. So ang Biblia mga igsoon gikan kini sa Grego nga pulong ta Biblia. Okay? Tapo nga nagkahulugan og usa ka basahon nagilangkuban. Sa unsa gani? Sa karaan og bag-ong
tugon nga linamdagan sa Espiritu Santo, manang inspired by the Holy Spirit. Mao tay pangutanan niyo sa mga laigtinuan, maglisod na sila. Giunsa pag inspired sa Holy Spirit? Gihungan, gipossess, nga gi-guidean ra ang kamot, nga na wa anang tulo. Mao na nga maglisod sila. Na ang explanation kator ganina. So gitawag usab og balaang kasulatan, holy kay giilaman nato na nga balaan. So unsa man ang mga materialis nga gigamit niini sa pagsuwat kaniadto? Ang gigamit niini mga materialis sa pagsuwat sa Biblia, una kay tawag og tableta. Sa maning tableta, bato na sa Hebro pa sefer. Sa maning sefer kana bato nga mo'y sulatanan sa maong basahon. Kana sa kanas mga basahon. Lagi. Ikulitan nila sa isa kay lubat. Next, na bato. Tapos, ikaduha nga gamit nila sa pagsuwat sa maong mga materyales nga gamit sa Biblia, mausad ang gitawag og papyrus o biblos. It was invented in 340 BC, before Common Era or before Christ. Mao na panit sa o dahon sa maong tanom. Mao ni panit o dahon sa tanom. Unya lain pa kining tawag tog megela o parchment nga panit usab sa hayop ang gisulatan. Ano mga materialis diha nga kana mga linukot nga nagporma. Mao na parchment, megela. Nga it was invented by King Eumenes II of Pergamon. Mga pinulungang gigamit sa Biblia, sa Old Testament na ay Hebrew, Syro-Chaldaic, at saka Greek. Niya, mao na. Tapos sa New Testament, Aramaic, Greek. Mao na yung mga kalakuan. Na part, accordingly, pero dili pag exact, nga na part sa New Testament, labi na ng kang Mateo, ako na part diha, nga sinulat sa Aramaic. Kung sa maning Aramaic, lingwahe na pinulungan ni Kristo. Aramaic ko mas Kristo. Mao nang pag-ingon niya nga ikaw Pedro from the Aramaic kepa nga na ikaw Simon sukad karon pangalan kana og kepa nang kepa da bato ang kepa Aramaic na pinulungan Aramaic man ang Ginoo. So mao na so the books of the Bible ilailahon sa nato ni scripture kay sahay na focus sa tao sige tag post o mga protestante. Ato sa ling na division sa Old Testament. The Pentateuch meaning the law, historical books, wisdom books, Job, tapos Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom and Sirach. Na dinatay kita og major prophets and minor prophets. Manang ang tawag ani sa Old Testament sa mga laig sa mga Hudyo, gitawag nila lag Tanakh. T-E-N-A-K-H. Unsa man ang Tanakh? Mao ni ang abbreviation sa tulo ka division kanang Pentateuch, the 5 books, ang gitawag na Torah, unya kining wisdom, ang tawag ana wisdom and historical books, ang tawag ana Nevim, Ketuvim rather, kay ang Tanakh kay ang division ng Tanakh kay Torah, Nevim o Ketuvim. Unya kanang Nevim mao na ang naay duha division na kanang major prophets and minor prophets. Unya ang Ketuvim mao na ang historical books o wisdom books. Nga ang division sa Old Testament. Ang tawag sa mga Hudyo na Tanakh, dili Old Testament ilang tawag. Tanakh sa ilahana kay di man sila ma-accept sa New Testament ang mga Hudyo. So kini ron mga igsoon, so while nagpresenta, nagsige sa taog pamilo ano nga taong pamphlet sa panghatag ug ba. Kanina nakatag sa mga batan-on kanina. Lipay sad ko kay bisag 20 na sila kapin, 23. Mahuman na sila sunod Sabado, nag-graduation na pod. Naa sila exam kato mga gi-post ko kanina. Ni ako silang gisaran nga mangita kog sponsor sa kadtong top 3 nga 1 to 50 ang exams, tapos ang top 3 tagaan na to palipay nga mga apologetics books, t-shirt nga nagit para madasig sila tuon. Actually excited ka sila nga mga bright ra ba to, mga witty ra ba to mga bata, manandaghan kita mahatagan ani pohon kaning kamos lang kita sponsors para sa mga award kay palitan na to cross, palitan og t-shirts nga na
Ya, pasag-usan ako nila ni. Nga na ako sa naay exam. Ang akong seminar mga igsoon, tagantang mga idea sa matang mga batanon, naagi tay exam. Ay quiz na exam. Kaya na gyud giklase ginato. Puslan man nga natay background sa education. Puslan man manang para rigid gamay ato pagtuon sa safety, manang dili sad mabarato. At least naa sa sila. Ako ang target mga igsoon nga dili mabarato ang grupo safety. Di ko mangay mabarato ang grupo sa CFD Bohol. Kumangay kad. Manang ato yung tarungon pag seminar sila. Di na to tagaan ra og simple ra. So, the canon of the Bible, first, natay kita proto-canon. Ang proto-canon means first. Nagdeklarar nga pulong sa Dios sa tuig 500 to 400 BC. Mana. So, kini ang unang ihap, mao ni ang gi-accept sa mga Hudyo. Then, ikang ikaduha, kining Deuterocanon. Kining Deuterocanon, nagdeklarar kini nga iya sa Dios sa tuig 300 to 200 BC. Dihan napita. Ang gi-accept sa mga Hudyo nga kanon, karon hangtod karon, mao ang proto-canon. Ang Deuterocanon, wala nila accept nga naman. Naman nadugang 7 ka basahon sa Deuterocanon. Unsa man tong 7? Katong Wisdom, Sirach, Maccabees, Tobit, Judith, nga na. Hindi mo sila mo nga na. Kay very Catholic man gyud. Na supak sa mga like tinuan, mao nang 39 books ra ilaha sa tuwa 646 sa Old Testament. Ang Septuagint version mga igsoon, it was led by King Ptolemy II sa Egypt nagtong 283 BC. Nakita ang tilaok pa. Usang adlaw ko tabi gini dohor ni kabuk speaker usang adlaw pati kapoy ayo. Si King Ptolemy buot mo hupot sa kasulatan nga giilang balaan sa mga Hudyo. Og buot niyang ibutang sa Alexandrian Library. Kaya bantay mo Alexandrian Library sa Egypt ng Alexandrian Library. Anong itawag mo sa Alexandrian Library? Pahinungod siya ni Alexander the Great, di ba siya may nag-conquer, ang pinakabata nga general nga nag-conquer sa whole Mesopotamian area. Sa history na hinumdum ako gamay. Tapos iyang ipahubad ang Hebrew nga basahon ngadto sa Grego nga pinulungan. Mao nang itong Septuagint version. Kikan sa Hebrew, i-translate into Greek nga basahon. Nakita may hubad ni. Ang dunay 72 Hebrew scholars nga sa amin nagikan from the 12 tribes of Jacob, di ba? Sa Genesis 35 bersikulo 22, doon na may 12 kabanay ni Jacob. Okay? Karon, unya, dis aman kuha ang 72 scholars. Gikan ni sa 12 kabanay nga ang matag 12 kabanay gikuha anong tag-unom ka mga scholar sa 12 kabanay. Mo nang resulta o 72. Mo nang Septuagint means 70. Ano ito sa Septuagint version from Hebrew to Greek nga version tungod kay gikan sa 72 scholars. Una, Septuagint meaning 70. Ana. Detalyado na gid. Detalyado na gid atong gibuhatan ni kay nakahuwa man tag laptop ani. Ang the Jewish canon, so dai Jewish canon sa Old Testament. Una kaning tawag sa Masoretic text or the Palestinian canon. So ang Palestinian canon mao tong the proto-canon, mao to nga it was accepted by Hebrew speaking Jews. So mao tong written in Hebrew niya kining Palestinian canon maura sad ni ang gigamit sa mga Hudyo. Kining gitawag nato og kining gi-adapt usab sa mga Protestante mo nang 39 sa Old Testament tapos 27 equals 66 books. While sa Catholic ang git-adapt na to ang Septuagint version, kanang Septuagint version. Ang Septuagint version is 46 na. Or tawag to the Alexandrian canon. Manong ang Septuagint version ka Alexandrian canon man. To man na dito gibutang. Unya kanang Palestinian canon, proto-canon kay dito man sa Palestina. Kay mga Hebrew manang nas Palestinian. Nya karon ang Palestina murag occupied by Muslims mo siguro. Dagan sa Palestine karong panahon na.
Then it was used by early Christians and Jesus himself. Nga translated into Greek. Greek Septuagint version. Tapos, accepted by the Catholic and Orthodox Church. 46 sa Old Testament plus 27 sa New Testament. Ingani ang dagan. Tapos, ang mga protestante, nganong gasunod sila na ining maong kanon ni Akiba. Sumnes Akiba. Si Akiba bin Yusuf, so around taon siya 50 AD to 135, known as Rabbi Akiba. He was a leading Jewish scholar. He didn't accept the Septuagint version sa Deuterocanon. Mao nang katurod yung proto-canon kang Akiba. So Akiba is best known in history as the rabbi, meaning teacher, who endorsed a false Messiah. According to Akiba, a man named Simon Bar Kokhba was the Messiah promised in Numbers 24 verse 7, who would defeat the Romans, rebuild the temple, and rule as the Messianic king. Akiba's endorsement of Bar Kokhba as Messiah changed the complexion of the second Jewish revolt in 132 AD, turning it from a popular uprising into a Messianic movement. Nasabi na hitabo ani. Large numbers of Jews and even pagans joined the revolt, but the Christian Jews refused to take part since it would have been tantamount to rejecting Jesus as the Messiah. Hangtod karon ang mga Hudyo kay wa mamudawat nga si Kristo ang Mesiyas. Kung kabantay mo, wa mamudawat ang hangtod karon na wala mudawat ang kining gitawag nato ang mga Hudyo ni Kristo as Mesiyas. Ang ilang gituan kanang to kini si Simon Bar Kokhba. Mauna ko nag-endorse si Akiba pero nahitabo wa pa. Hangtod karon gapaabot man ang mga Hudyo sa Mesiyas. Di man sila moduot ng totoo ni Kristo. Nahitabo. Then ang nahitabo, needless to say, Akiba was a false prophet. Bar Kokhba was not the Messiah, and the consequence of the failed second revolt were horrific. Simon Bar Kokhba was killed, and Rabbi Akiba was martyred. The reprisal by the Romans almost wiped Judaism off the map. Mabitaw nga ang the second diaspora. Karon sa manitabo ang second diaspora. It was happened 70 AD. Revolt sila 70 AD. Guba na nautruhan na po taning mga pagka-year 132 AD. Revolt na po sila. Ni samot ka guba mo nang hapit wagtang sa mapa ang mga Hudyo. Nang to karon kapag sana sila. Looy ba po? Pero mao man punishment man nila kamo sila modawat ni Kristo. So usa may kriteria ni Akiba sa iyang pabasihan. Ang kriteria ni Akiba sa iyang kanon kanang proto-canon nga 39 books kinahanglan haom sa Pentateuch. Sa mga Pentateuch comes from the Greek words that means 5 books. Katong dapat ra kuno katurang 5 books ni Moses, Omra. Na kinahanglan nga nasulat sa panahon ni Ezra, high priest around 400 BC. So ato pa after 400 BC paubos 300 200 di na nadawaton mo nang dili nadawaton ang Deuterocanon kay na start ang Deuterocanon around 300 to 200 BC. Tapos kinahanglan nga nasulat sa Palestina, amo na lugar sa mga Hudyo. Tapos kinahanglan daw nga nasulat sa Hebrew nga pinulungan, mao na siya modawat sa Septuagint version tungod kay nasulat man sa Griego nga pinulungan. Nga na sa Akiba. So unsa man ang mga biblical facts sa New Testament? It was Saint Pope Damasus I nga siya nag-preside sa Council of Rome ngadtong 382 nga nagdetermine sa canon sa official list of sacred scripture. Karon naay mga councils nitabo actually declared sa canon sa New Testament ngadtong 363 na reaffirm sa Council of mo nang sa Rome final na gi-reaffirm na po sa Council of Hippo na Council of Carthage na Cartago. Unya ang nahitabo ang final gid ani nga listing sa 27 plus 46 it was happened in 382 by the Council of Rome pinanguluhan ni Pope Saint Damasus I. Okay? O kining maong nahumana mao ni gi-translate ni Saint Jerome ni ang maong declaration sa canon sa Council of Rome. Ang Council of Rome mga kaobispuhan in taon sa Katoliko ha. Dito ng mga Protestante, maluoy mo. So ang kapailan nga
pulong sa Dios, mao gid ang simbahang Katoliko. Mao gid ang labing tinuod. So, sa St. Jerome, mao ga translate first nga importante sa St. Jerome kay sa may first nga ga-translate from Old and New Testament into Latin Vulgate. So, he was commissioned by Pope Damasus I to translate the Bible into Latin. This version later became known as Vulgate. Kung sa may Vulgate means, ang meaning sa Vulgate means common language at that time is Latin man. So, mo na. Hingabot na ka na sa sinta. Suminta. Murag gamay ra no. Magprint pa kog dugang. Like murag sa Danau na duha ka parokya daghan na to 100 plus ra batong tagaan na to. Sa magprint pa dai ko. Hira, tara. Mapiti-piti na kumanan print ka dali. Sutso na ba? Sa kay nagkuan pa ko. Tapos kinsa man ang gangalan o Bible na Biblia anang Old and New Testament? It was Pope Siricius, okay? Yang tong 397 maybe na. He called the compiled scriptures ta Biblia, manang the books. Excuse me, sorry. Tapos kisa may kabutang og chapters, it was Archbishop Stephen Langton o si Cardinal Hugod Sancto di Santo Caro na sa 13th century. Tapos sa verses, it was Sanctis Pagnini or Pagninos. Mao na yung kabutang sa verses. Why protestante eh? Ayaw mo. So who are the authors and writers of the Bible? The primary author is God, the main author of the Bible, as He inspired the people of different times, culture, and background. Tapos, ang ikaduhang author, mao ang tao. Both co-author and writer of the Bible as inspired by the Holy Spirit. So, what is therefore the Bible? So, ang Biblia, it is a collection of writings about God. It is about man's relationship with God and the other people. It is about how God would want man to relate to one another. It is written the source of divine revelation. Tapos, last, it is the history of God's love for man. Kung ganan mo basa og love story, why lain nga love story nga makapasar nga gitawag na to og kining nga pinaka the best nga love story. Imagine bisag nga na imong naong ikaw nga naminaw karon, bisag nga na imong naong magwapa, mamaot, may ban nga nako na maot pero ato na lang og granting without admitting nga na maot. Pero basta pag nangahiwin atong naong maniwang ta, matambok ta unsa pa diha. Gipakamatyan ta sa Ginoo kay love ta niya, giluwas ta niya, pinaagi ni Kristo nga nagpakamatay, nagtubos. Kita unta angay magantos apan siya gisilutan. Mao na gitawag na to og the atonement, pagpanghimayan naa sa Isaiah 53 bersikulo 4 to 6. Kita untay angay magantos apan siya gisilutan. Gikan sa pagkapukan sa tao, napukan ta apan giluwas kita sa Dios. Mao nang gitawag the history of God's love for man. Mao pinaka the best nga story. Wa gani siguro kana imong pares ron, wa gani siguro mapakamatay ba nimo? Pakamatyan ba ka? O pa ni siguro. Pero ang siguro nga bisan pa og pakamataw, gipakamatyan na ka ni Kristo. Apil na ka sa iyan akong gugma. Nga na kanindot. So, ina-appreciate ito na. Marang basta gyud mag Biblia. So, I encourage sa mga listeners ito sa ebidensya biblika nga please read your Bible. If you have a Bible or wa mo palit mo Biblia. Anong paliton ng Biblia nga pulong man sa Ginoo. Palit asa kay pa man ang blessingi. Pablisingi na guman, di na pwede bligya. Nya, anong paliton mo na nga dapat ipangatag ra na. Natural, alangan man nimo i-thankyuhon nimo na ang publisher na. May publisher na. Ang printing gitawag na to og kining printing ana. O kahago sa mga nagamaan na thankyuhon nimo na. So ano paliton sa to? Pamalit mo. Palit mo na, barato naman sa Tapos, it is a guide about what man should do. So, guides, giya sa nato ni. Saan to pagkinabuhi nining kalibutan. So, this book inspired three great world religions, namely the Judaism, Christianity, and Islam, mga Muslim. Ano naman sila ng Biblia? So, the biblical English version sa Catholic nga Bible, mao ni. First, the Douay-Rheims. Unsa may Douay-Rheims Bible? Ang Douay-Rheims Bible
gama na mga 1558, una pa na sa King James Version, first English translation, coming from the Latin Vulgate. Knox version, actually gusto sad ko ani, usaray na anak ko ron ang Douay Rheims version pa. Pero kaning Knox wa pa ko jamo, New American, Jerusalem, Revised Standard Version, Catholic Edition. Tapos kanang sa Bisaya, sa tuwa, wala ko mabutang ng Bisaya, manang may balita, na. Protestant, King James, Revised Standard Version, New International Version, Gideon's International. Maunay version sa laig tinuuhan, kama sila. So, ang Biblia ba lamang nasudlan sa pulong sa Dios? Ang tubag, dili. Nga naman, kay kung isulat pa ang tanan nga gibuhat ni Kristo, nagtuo siya ang kalibutan. Matupang San Juan, dili igo kapasudlan. San Juan 21, versikulo 25. Nya asa man ni karga, anaa kini sa tradisyon sa mga apostoles 2 Tesalonica 2, versikulo 14 ngadto 15. Tapos tulo ka punto nga dili igo ang Biblia nga giyas kalawasan. Una, ang Biblia dili maabot sa tanang tao. Lisod man. Kaya atong panahona, imagine 300 almost 4th century pa nakabaton o kitawag na itong ihap sa ito pa 400 years sa Christianity, walay Biblia. Yang pangutana, naabot na ang mga nakabasa mga tao? Wala. Ang pangutana, nangaluwas ba mga tao? Yes, naluwas. Pinagi sila pagpaminaw. Nasabtan ba? Di ba ko paspas? Paspasan ako gamay mga ison, kaya ipati na ako kagapoy. Sa adlaw ko gabarog-barog, ang adlaw niya mag-print pa ko ron. Niya mo sayo, pag-ugma, alas 6 simba, kay alas 7, biyahin ako padong sa Danau. Niya, kung mag-Danau, biyahin na po ko sa laing lungsod. Nga layo-layo, mga 50 kilometers or 40 kilometers. Layo Pero sige lang, pati kaya punta. Ikaduha, wala masulat ang tanan. Ikatulo, dili klaro o sayon, sabton. Mao bitaw nga ang Biblia, dili sayon sabton, pero tindaganan ang nagtukod o mga relihiyon karong panahon ginamit ang Biblia. Sing sabot ang pastor kita Biblia, pasag sabot sa iyang kagalingon. Ang bata dili na tao, nga na nahitabo nya gidipinsaan po sa kapastor nga born again, nasakto kuno pero kitang tanan kuno tao, ang labaw pong galibog si MotoGP. Panagad. Nga naman tungod na kay gituis nila ang kasulatan. Okay. Tulo ka may nung tanong pangutana nga dili matubag sa laing tinuan. Ang pangutana gyud sa man nato pagkahibaw sa saktong ihap sa Biblia. O kana importante sila. Yun sa man nato pagkahibaw sa saktong ihap sa Biblia. So, sa mga laing tinuan, o yun sa man pagkahibaw ninyo mga pastor nga mao ni ang saktong kanon sa Biblia. O yun sa man ninyo na. Okay? Oh, kinsa may nag-identify, kinsa may nag-determine. Oh, matelisod nila. Kadong pangutana, gyud sa man nato pagkahibaw sa saktong hubad. Oh, gyud sa man pagkahibaw sa saktong hubad na sakto na tungod kay mao gigamit sa kadaghanan. Niya automatic na nga maunay itawag itong saktong hubad. Oh. Di na nga na. Gyud sa man nato pagsiguro nga husto ang atong pagsabot. Oh, sa mga translation. Mao na nga ako wagi ko ingon nga sakto na ang pagsabot tanan sa Biblia. Di ko ingon na. Gusto ko mong garanti na. Sandig ko simbahan, the pillar and foundation of truth, mga magisterium. So, how to interpret the Bible as Catholic? Saan to pag-interpretar ang Biblia as Katoliko? Kadaghan na to, tigwasata, pero wata kibaw sa pamaagi sa paghubad sa Biblia. Una, what did the original authors intended to say? First kay, unsa man ang buot ipasabot sa writer anang iyang pagsuwat. Dili kay automatic tang mo sa gana. Boss, snitchin, boss. Dili kay ang atong pagsabot ipahaom sa Biblia. Dili nga na dapat exegesis. Unsa may exegesis? Ang kalahinan sa exegesis o exegesis mao ni. Ang exegesis atong kuhaon ang unsay buot ipasabot sa writer. Unsa may intention sa writer? Nganong nakasulat masag ingon ini. Ikaduhang punto nga ang exegesis mo ni gibot sa mga laing tinuan. Ang ilang kaugalingong pagsabot gipahaom sa Biblia. Instead nga kuhaon nila tung maong gipasabot sa writer para sa Biblia atong kuhaon. Ang ilang kaugalingong panabot ilang gipahaom. Manang tukod simbahan. Sagwa-sugua. Ikaduha, remember the context and unity of Scripture. Second key, atong hinumduman nga ang context sa unity nga wa siya nakabangi sa Scripture. Tapos ikatulo, read the Bible in the context of living tradition of the church, especially in the liturgy.
Take note sa atong liturhiya, wa jud na mabangi ang Biblia. Then ikaupat, remember, read the Bible in harmony with God, with the church teachings. So, importante na. Ikalima, 5 key man eh. I don't know kung nakadungong gumawa na eh, pero mao ganito ang Catholic teaching. Remember the 4 senses of Scripture. Importante ang 4 senses. Ang pinaka-the best actually nga ako nadungog ani na-explain ang 4 senses sa Biblia pag sabot ani si Carlo Broussard, Dr. Carlo Broussard sa Catholic Answers. The best to, tanawan ninyo. Unsa man the 4 senses? Man sa Catechism of the Catholic Church. Literal sense, the foundation of all senses. Pananglitan. Example ani ang physical nga templo sa Jerusalem. Diba naman physical nga templo sa Jerusalem? Namo gyud templo sa Jerusalem. Oh, nagkuba lang. Pero man ito literal. Literal, the foundation of all senses. Ikaduha kini tawag og spiritual sense. Unsa man spiritual sense? The deeper meaning behind the literal. So importante sana nga sabta na to kini gitawag nato the spiritual sense. Kay actually di man gud sayon ang pagbasa ng Biblia, so nagtuo mo nga sayo na. So kining unsa man ning spiritual sense, nabahin sa nis una kining allegorical sense. May kag allegorical, so allegory to faith. It refers atong faith to pagtuo. So it refers kanto ni Kristo. Panitan kanang maong templo nagtagna na sa templo pod nga si Kristo. Di ba kabantay mo ning si Kristo nga gub-a ninyo kining maong templo. Og tukuron ko kini sa ikatulong adlaw. Suko mga Hudiyo kay tukuron na mo tulok adlaw nga 440 years ning ginamaan na. Oh, nya kay mo ra tukulog gub-on na tukuron sa tulok adlaw. So it refers ay man gitawag allegorical sense. So Christ is the true temple. Ikaduha, moral sense. So ang moral, so how to act, or it refers to our action. Atong binuhatan, panalitan, we are the temple of saman Holy Spirit. Nasa 1 Corinthians 3 verse 16 to 17. Nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. So mo na nga ang pagsabot sad ang uban kay kini pagsabot ra bas templo kana ra sa moral sense. Sakto man pero moral sense lang. How about sa allegorical sense? How about sa literal sense? Nga na. Then ang anagogical, how does it refer to our destiny or the anagogy or our destiny? Mana anagogical na ang ato ang lantawon ang heavenly temple nga makasudta sa gingarian sa langit. Nga na. So I hope hinaut nga na sabtan ninyo ni kini nga tuwa nga kining pagpaambit. Labi na gyud niini. Actually mag picture taga may web. So documentation ni kay masinog hindi na taka kuan na ni. So wala ni, ayun na ni. So kini gyud pang klase mo kuna ko ni sa discussion. Lugar akong ipanggamaan ni man. Nya karon na gina-present sa social media kay karon pa man ko kagamit ani kuan na nakahuam sa tag laptop. So why did the Protestants only use the Bible as the basis of their faith? So kanang Biblia naman sila. Then how important the Bible in our Catholic faith? Yan na. Wala mga discussions ako. Nabi na mga seminars. Ay kana, yun. So matod pa ni Saint Jerome, ignorance of the scripture is ignorance of Christ. Ignorante ka sa Biblia, kasulatan, ignorante usab ka ni Kristo. So pagkailan mo Kristo o wa kakaibaw sa Biblia. And that's all. Thank you for this almost an hour session sa ato atong programa sa pagpasabot sa ebidensya biblika. And karon rinata sa pagbasa sa inyong mga comment. Kung basahan niya, mga comment na sa mga nagpaabot niya, basahan lang comment atong basahon. Okay. Asa mo itong kinaunahan. Ni ako asad ning siyang shout out brother from CFD Island Garden City of Samar gikan ni Roel Tanduyan Di Guzman. Shout out idol gikan ni Francisca Ambal sa Timolods.
Good evening gikan ni Ma'am Perlita Jarina, may gabi dia ma'am. Okay, good evening bro from San Roque Talibon. Uy, Buyaks kini si Buyaks Bautista. May sa neto ning atong higala amigo diha nga ato ang di ko kalimot ani sa San Roque Talibon si Buyaks. Di ko kalimot gani kay sa mga kugihan nga CFD sa didto ning kamot nga magtuon uban sa Lamdagkiya ni Reverend Father Gregorio Mendez, admin sa Pagtingans Kamatuoran. George Susol ang nang libre na to sa panihapon. Hindi ko kalimot ani ang ato ang tig hatod sa mga pasahero kada adlaw nga naa karon sa Dinurog Transit. Si Bro George Susol kogihan maayo nga tao, balaan sa di siya aning kamot sad nga makasunod sa pungos Ginoo. Salamat sad kayo Bro George. Eugene Jaco Salem Relado. Salamat sa pagpasabot bro. God bless. Salamat kayo. I hope nga nakatabang ni mo ning ginagmay nako nga explanation diha sa gitawag na to og Biblia. I hope nga nakakuha mo. Okay dia. Ma'am Marites Kuya Chon. Amen. Salamat po. Shout out bro sa akong mga anak nga si Nino Vincent, Ninya Nera og Nico nga karon naminaw. May God bless you Ma'am Entel August Purakan diha sa imong pagpaminaw sa atong live sa Ebidensya Biblika. And maglisod jud bro kay ang bata gani dili daw taw unsa pa kahana. Mao lagi. Makatawa sa day. Maayong gabi bro, na late jud ko gamay kay gikan mi nag-BC. Wow, basic ecclesiastical community ni Ma'am Loredel Ticong Corpus. Ma'am, pinagi niyo ma'am, actually naka-print tag perting daghana diri sa kadaliha. Ni ugma ato ni siyang ipanghatag sa man ni. Panghatag na to nga mga basahon ugma man ni ato ang na-print karon. To ni agi pa ning gabi. Na mag-print ta patag balik kay ato na po ning ipanghatag. So free. Na nag-comment like tinuan nga sa pagka-free ana di ko mutuan na sa free lagi. Adto magparas inyong like tinuan nga manghatag mo na naay usa nga naay baos. Kini ato Mangatag ni makatabang ni sa mga Katoliko ning kamot nahurot na gud sa karim. Napalay gamay. Napalay gamay bilin sa short bond paper na ngatag na tayo niya to ni kalimutan. Importante na nga mahatag yun na to na. So nga to karon nga maning kamot nga makapaambit lang gyud bahala pinubrir ko nga to ang pahagi. Ako di man gyud dinato ni nga to pinubrir man gini. Sige lang sa ingani nga pahagi. Tapos Chris Santo, uy, kinana buhi na banhaw ang ato ang basher. Chris Santo. Kinsang propeta ang midawat sa Bible aron atong tuhuan nga kana pulong sa Dios. Unsa mo kay? Ang last nga propeta sa Biblia kutob lamang ni San Juan Bautista. Dili si Muhammad. Muhammad imong Muslim ya. Sa mo propeta habe nga kanang Islam, kanang Quran, kana pulong sa Dios na. Bas-baos lang tari mangutana ba. May gabi bro, mangutana lang ko unsay masulti nimo sa founder sa oras na ng Himala. Founder sa oras ng Himala. Apostol do siya. Wala pa ko kadungog na bro. Kuya mo masana Lorito Junior Manding. Kuya mo masana no? Masuk kay bawa na. Kini sana awas ko kalibutan na kisa na sila. Ko kadungog na oras ng Himala unsa man ang tinuhan ng oras ng Himala. Well, wala ko kalibutan na bro. Lirito bro. Kana kay oras ng Himala mura og basin og napasmuhan na or sa baliha na sa napasan ng gutom na kasi guwan pa higupan ni bro Marvin Cinco og manok liha. Daghang salamat sa pagpasabot bro George Susol, salamat sad kayo bro. Amping diha kanunay sa pagbiyahe di na ba lalim imong trabaho kay kanunay na ba kag drive kuya wa sa imong trabaho di sa dalim na pero pila ka years old bata wali tao pa hangtod minyo nagko ng mga banak drive gyapon biliba. So saludo ta sa mga sa tanang mga driver diha kay gumikan nila daghang mga transaction ang nahitabo.
na hatod, na eskwela, na human, gumikan ani mga tuwana. Bro, basin kaapas ko nimo kay para mabini ko magto pamugdanaw bro. Di ko magdanaw, gindulman na po ko. Tintaas ako lakaw ginagma bro. Marvin 5. Mao nang wata ka, wanda dugay tag live gabi mga igsuon. Digto ko ilang bro Marvin 5 gabi nya wa man ko pauli ipapanihapon ko gisugbaan man tag bisayang manok uban sa to ang asawa. Wa na sa ta mo balibad kay kini pay ato ang kanang lutoon nang libre. So salamat kayo sa tuwing suon higala sa pagtuo Bro Marvin 5. Excited na ba ako mo basa ana bro? Di ba kita ka PDF man pero katong PDF akong gibasa ra ma'am kay ako tong ngani kay ako pang revise kada hang wrong spelling. Karon pa ko kabantay na kang wrong spelling sa una. Sa una pa mo gigama ako mga basahon. Naundang lang yun. Hagbong na. Kay baw mo mga isuon kini si Ma'am Loredel mo ay nakapa hinungdan nga naka-print ang utro ani. Nga naman dugay na ning nga basahon sus 2017 pa nagigama nako. Unsa na taron 2024. 7 years na 7 years na milabay niya gumikan ni Ma'am Loredel ang nahitabo naka-print ang utro mo nadasig po balik og gama og mga panghatag ng basahon. So kudos to Ma'am Loredel. Pero ay lang to katong gipamasa bitaw na kong kan ang WPS ma'am. Ay lang sa man to kay daghan pog wrong spelling gyud. Daghan og mga tan-aw ko wrong spelling man na dili pod maayo pagka plasta nako. Karon ako gi-revise tapos mao na ni. Ang kabutan sa likod, our duty as a Catholic is to know the truth, to live the truth, to defend the truth, to share the truth with others, and to suffer for the truth. Importante na. Adeline Mandong, bro, good evening. Parehas lang ba sa imong pagsabot ang Dios ug ang Ginoo? Lahi-lahi na og application. Kay ang word Lord, kanang word Lord, ika-apply na siya sa mga highest of rango authority. Ang word Lord. Ang God is supreme being. We believe that what is God is that it is a supreme being. Labaw sa tanan. So, mao na. Pero naay gitawag og Ginoo sa mga Ginoo. Pero ang tungod kay labaw sa tanan, matawag po siya og Ginoo. Pero timan niya ang terminong Ginoo, Lord, ika-apply siya curious sa curious ika-apply siya sa mga highest of authority rango ngana. Pero na gitawag si Kristo Ginoo sa mga Ginoo sa panlabaw sa tanan ngana. Unya kining ang God matawag po sa Ginoong Dios ningon si Kristo sa Mateo 4:7 simbahan lamang ang Ginoo nga imong Dios ngana. Kani mana siya. Ayaw saba bro. Actually ma'am, grateful lang gid ko sa imo ha. Even though wata makita personal, pero sayod ko nga maayo sad ag imuhang gitawag na to og imuha sang intention tapos insalig sa kanako nga wata makita personally, wata mag-meet ana adja mo jud followers lang kanako social media. So salamat sad kayo sa naay nga nanday parehan nimo nga tawo nga usa sad nga makapadasig nato nga mo improve pud ang ato ang way of preaching, way of studying, way of evangelizing our fellow Catholics nga na. So usa sad kas na imong tulay. Actually narabay time ba nga hapit ako murag muundang na jud ko ani social media. Kapoy mo gud ilalim sa tinod lang. Kapoy matudlo nya para nako. Okay na wani haw na ibawan kay ano malangit man ko ani kay ako man bro. Ano mo share pa man ko kapoy man sa dali. Di lalim mo magtuon. Sus, dili gud na lalim gud. Tinawad lang. Pero wika ninyo labi na sa Loredel dasig sa pagbalik sa paningkamot ani nga ma-improve ang ato ang way of evangelizing people. Salamat sa kayo. So muna grateful lang gid ko ma'am. Our warmest invitation to all brothers and sisters to join the prayer rally in the Archdiocese of Cebu against divorce, and a solemn mass will be celebrated by Cebu Archbishop Jose Palma at the Basilica Menor del Santo Niño Prodeo et Ecclesia gikan ni Rinaldo Soronio Ramos. So I hope mga igsuon nga nakakuha mo pagtulungan karong gabi una sa atong topic sa Bible Tradition and Magisterium. Bro Adeline Mandong,
siguro sunod next time kanang about sa Ginoo diha kining tinuod na episode 4 ang usa lang mga Ginoo ato ang isugutan na pero kana laging Lord lagi anong gingon mas Biblia nga naay si Kristo mong Ginoo sa mga Ginoo nga na anong siya man ang Lord of all kanang Lord of Lords nga na nganong kay lagi naay road nga kahulugan ang pong Ginoo. Okay? Mara na ika-apply pero puhon ato nang ay kabla ka next topic siguro ugma kung kaluyan ko sa Ginoo nga di ko kapoyon ugma Sunday ugma niya taas kay kugla ka ugma sayo po ko. So ang mahitabo ugma basin o makatoko ang atong topic so all about God supreme being. So ato nang paningkamutan ugma puhon bro Adeline Mandong. Hope iampo lang po nga hinayon na ato ang discussion ugma. Pero kini di ko kakibaw kung saan pagsulod sa StreamYard nga makasulod ka live. Wadyo ko idea bro kung saan ni kining StreamYard bro naglibog ko ani ngani kung saan ni pagpasulod sa live ka. Di galibog ko kung saan pag-invite di pa ko plaster ani igor manggotan ng hamog laptop di man ito Sige lang maningkamot na puhon para i-take up nato na. Yes puhon. So Renato Carrillo bro ang pangalan sa founder. Mao ba? Laya na to og lantaw na usa nang klasiha sa relihiyon na. Musu ko kadungog ng uros ng himala. Mura man ang atong salida ni Kuan. Kato bitaw ni Te kisa to ate. Isa to kuan na to teng salida nga walang himala. Ayan na to. Honor. Okay, so salamat sa Ginoo bro. All the glory and honor belongs to Him. Ihadod ang tanan bro. Wajud koy ako ana gipa agi rana niyas among pamilya pero ihadod na bro. Yes, amen. Ma'am Noridel actually pinayalan ra kita. So giunsa ra gyud nato ni pag kining paggamit ang mga piyal sa Ginoo diri kanato. Nga ra gyud na ako sad sus na problema sa kusong kalingon kay kini mo sa gipiyalan ka gipiyal po sa niya nimo nako naglibog na sa unay basin niya usipyat ani ana nga ako careful lagi hapon ani pero inumpuay ra kita mura gani sikreto ma'am Sir Adeline Michael Mandang akong real bro ang name bro Michael Mandong Adeline malagi nakabutang mura magbae account sa akong misis bro ako gamit sorry bro bro Michael Mandong account man anak bro Michael Mandong I hope nga makatimaan ko kanunay. Lord, Lods, 1 hour naman ko naka-live. So, diha ko taman kay to ko sayo ron niya magprint pa kog tiwas. Magprint pa ko. Panghatag ani. Kan ni. Mga 100 tele. Hapit ko mahurot ang kanang kanakatay na po ganina. Hapit ko mahurot ako sa kabandol sa kining bond paper. Substance 20. Substance 20. Moro to mga Lods, salamat kayo. God bless and may ako mag-ingon nyo ang kalinaw, gugma, mag-uban ang kanyang tanan sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Dahil salamat ug mayong gabi ka na tong tanan. May God bless you all.